So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may FECON or FKM Motorcycle Philippines warehouse para sa update natin dito sa motor na to. Ano nga ba to? Ito yung FKM Venture ADB 150. So umpisa na natin yung walk around para dito. Ayos na ayos siya. All's at stake, it's my time to shine. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never. So ayun, nandito ulit tayo sa may FKM Motorcycle Philippines dito sa warehouse nila, yung bagong warehouse. At ngayon nga, itong ADB Venture 150 ng FKM ang i-walk around naman natin. So syempre meron din tayong test ride para dito, abangan nyo na lang para dun sa test ride. Yun ganda boy, ang ganda boy. Grabe to, ang ganda. So ikutan natin para at least dun sa mga gusto na bumili ng ganitong motorcycle. Pwede nyo siyang mabili sa mga dealer na available ni FKM. Napakita ko na lang din sa inyo kung saan yung mga motorcycle dealer nila. Pero sa mga naghahanap ng mga parts, kung nagtatanong kayo, available po halos lahat ng mga parts ng FECON or FKM. Ayun, tulad nun, ADB 150, meron sila. Slick, meron sila doon. 3GP and Falcon. Yung mga dati nila, FTX, meron din sila doon. And RevX, meron din sila. So ayun na nga, ikutan na natin itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. And ayun nga, meron tayo rito adjustable windscreen or windshield. Hihilain lang to. Ayan. Hilain nyo lang to, tapos pwede nyo na siyang ma-adjust. Clear yung ating windshield dito. Maganda yung parts dito. Part na to is matte finish. Meron tayo ritong VADV or Venture ADV. Ayan. So maangas talaga yung datingan ng ating headlight. Meron tayo ditong projected valve na 4 naman yan. Ito yung kanyang signal light na mahaba din or malaki din yung signal light niya. So meron nga pala tong iba pang variant. Meron silang ultimate. Yung ultimate nun is merong camera dito sa part na to. So, maganda yung itsura dito. Maangas, para siyang merong tuka ng ibon. And maganda yung plastic niya, hindi siya malutong. Okay? So, sa part naman dito, meron tayong makikitang ADV 150 na sticker. Meron din dito sa part na to na sticker din siya. Ayan, makikita natin dito ADV. Yan. So, meron din siyang decal dito sa part na to. So, minimalist lang kung tutusin. Tapos pakita ko rin sa inyo yung iba pa nilang color variant para dito sa ADV na Venture 150 nila. Naka-telescopic fork tayo rito. Meron tayo ritong rubber boots. Meron tayo ritong reflector. Side by side naman yan. Bulking tingnan yung ating front fender. Maganda rin. Tsaka flexible din yung ating fairings dito or yung plastic na ginamit nila. So meron tayo ritong ABS na makikita. And hindi gaanong mahaba yung ating front fender dito. Yung extension niya. Dito sa likod, yung design niya is naka-close siya. So madali itong linisin lalo na kung meron mga putek or sasabak tayo sa baha. Hindi mapapasukan yung loob natin dito. Naka-disc brake tayo rito. And andito ABS din. Tapos yung kanyang shock U1 yung kanyang tatak dito. So naka dual pad caliper tayo rito, naka mugs, CST na rin yung brand ng kanyang tires. So maganda na rin to, kilala na rin to ngayon. Alam ko si Jet Li yung ambassador na itong CST na to.
So yun nga, ang size natin dito sa harap is 110, 80 by 14. Ayan, tubeless na rin to. Maganda yung ating comfort ng ating paa rito, yung extension ng paa. And gusto ko rito yung itsura ng kanyang padding. So natatanggal to, pwede nyo linisin to, lalo na rin to. Yan, meron siyang padding, tsaka maganda yung rubber na ginamit dito. And napaka-macho niyang tingnan dito sa part na to. Yung design niya rito, may mga lining din siya. And combination ng kulay gray. Ganda ng pagka paint job dito. Meron siya mga glitter effect. Mula rito, yung kulay gray. And then sa part na to, kulay gray. And then meron siyang white. Na ang ganda rin ng paint job dito. Napaka-quality ng kanyang paint job. Tapos medyo robotics yung ating design para dito. Sasabi natin na hindi magpapahuli si FKM pagdating sa design ng kanyang adventure bike. So, dito na rin yung ating gas tank, 9.5 liters. So, para i-open yan, okay, start natin to. Pihit natin sa gas. And then, diin na natin. Yan. So, ganito yung tsura niya. Diin natin. Pindutin natin to. Okay, yung ating keyless, then press natin ng matagal. Yan, bubukas na siya. Then ito yung tsura ng ating tank cap. So hindi nyo na kailangan susian para ma-open natin. Yan. So meron din tayo ritong USB port. Ayan oh. So USB, ready na to. Okay. So at least sa mga biyahe, hindi na tayo mag-aalangan na mano tayo rito, no? Na low bat yung ating mga cellphone. Ayan. So, meron din siya rito mga kulay gray and glossy na meron parang mga mga glitter effect yung datingan niya. So, naka-naked handlebar tayo rito. At maganda yung design niya. Naka-upright position din tayo rito. Gusto ko yung style dito sa side na to. Then, meron tayong FKM na emblem. Ayan, napaka-quality ng ating paint job dito. So, maganda rin yung ating panel dito. Check natin yan. On natin. Ayan. Makikita natin dito yung clock. Yung RPM niya. Temperature. Dito sa gilid, yung ating temperature. Okay. Ayan, meron dito 33 degrees. Dito naman yung kilometer niya, kung ilan yung tinakbo. Trip A, naka-trip A tayo rito. Ito yung fuel, may ABS, then signal light. Meron tayo rito engine check. So, patay natin. Okay, para naman sa mga switches niya, looks premium din siya. Gusto ko yung mga pagka-red dito. And then yung texture para sa ating mga switches dito sa part na to. Okay, and makikita natin dito, meron tayong built-in hazard, kill switch, yung kanyang park light, headlight, and off. Yan, electric starter. Okay? So, sa side naman, meron tayo ritong brake lock. Ayan. Tapos, adjustable din yung ating lever. So, side by side, adjustable siya. Doon din pala sa kabila, adjustable din yun. And dito, meron tayong passing light, high and low, signal light, signal light, and busina. Okay? So, sa throttle niya nga pala, medyo mababaw lang siya. Tsaka gusto ko yung kanyang grip, makapit. Sobrang kapit, tsaka medyo payat. Dito na sa side. Ayan. So, sa lever, smooth lang din. Dito sa kabila, smooth lang din. Ayan. Meron din tayo ritong USB na cigarette type naman. So ito nga pala yung tsura ng ating remote. Yung kanyang packet, hindi siya ganun kalalim. Siguro kasya di. Try nga natin yung cellphone. Ayan, try natin kung may isasarado na. Kaya naman, may isasara naman. Pwede tayo mag-charge habang bumabiyahe. So kagandahan nga pala dito, etong part na to, pinalitan na nila. Kung dati kasi is plastic lang siya, ngayon metal na. Kaya mas maganda siya, hindi na siya agad masisira, no? Okay? Kaya kahit ilang ulit nyo yan i-press, hindi yan masisira. Ayan. Ating upuan, gusto ko yung upuan na ito.
Ganda ng upuan niya, oh. Para tayo nakaka-camelback dito. So, meron mga stitches din yan. Stitches din dito. Dito rin sa side. And then, meron tayong FKM dito. Meron din stitches dito. Yung lambot, sobrang lambot. Sobrang kapal nung kanyang foam. Mula dito sa ating OBR. Tapos, hindi tayo masyado ritong bukaka. Napakaganda nung ano nito. Leather na ginamit. Mukhang premium din siyang nan. Ayan. So, ganyan naman siya pag naka-open. Yung gusto kong improvement dito para sa upuan. Alam niyo yung yung nakaganyan na siya. Hydraulic. Ganda na kasi yung mga nakikita natin eh. Sana meron siyang ganun and then naka-stop lang siyang ganyan. And then, kapag gusto natin i-push pa, pwede natin i-ganyan. Pero sana meron siyang hydraulic na nakaganyan siya. Yan, yun lang naman. 'Di ba? So, meron tayo rito compartment. Maluwag din siya. Okay. Siguro half face kasya. May mga basic tools tayo rito. Ito yung ating side mirror. Gusto kong makita yung side mirror nito. Ayan, ito yung side mirror natin. Malaki din siya. Gusto ko yung side mirror niya. Kita niyo ba ako? Ayan. So, maganda yung side mirror niya. Okay. Malapad din siya. Meron din tayo rito helmet hook. So, para naman dun sa mga gusto ng naka top box. Top box ready na rin to. Meron tayong bracket dito. Maganda rin yung kanyang mga paint job dito. Pagdating sa paint job, gusto ko yung quality ni ni Fecon or ni FKM, 'di ba? Yan, solid naman to. Grab bar, pwede kayong humawak dito. Kung aangkas kayo, pwede kayong humawak dito. Napaka-solid na ito. Isang assembly lang yan. Okay, may tornilyo doon. May tornilyo din doon. And, yan. Top box na lang ang kailangan nyo. Para at least, dito sa motorcycle na to, naka-less kayo, 'di ba, sa bracket. So, dito naman, naka-LED na rin tayo rito. Tsaka maganda yung taillight natin dito. So, pakita natin yung ilaw niya. Ayan, kita nyo naman. Napakaganda. Para tayong logo ni Wonder Woman pagdating dito. So, meron din tayong plate light. Yung LED natin na signal light. Flexible din yan. Meron tayong reflector. And then, medyo malapad yung ating lagayan ng ating plate dito. So, yung rear fender niya, maganda rin yung plastic na ginamit dito. Kagandahan dito ay yung ating shock is naka-dual shock. Adjustable siya. At meron tayo ritong baso. Yan, napaka-quality. Ganda naman na ito. So, meron din tayong tire hugger dito. Kaya sa putik, siguro less. Talagang halos walang tatalsik na putik dito. Okay? So, yung kanyang tire hugger, hindi siya basta-basta uuga dahil meron tayong bracket na metal naman to. And then, naka-single pot caliper tayo dito sa likod. Naka-single disc brake din tayo rito. At yung ating size para dito sa likod ay 130/70 by 13. So, tubeless na rin yan. Meron din tayo ritong CST na brand. Maganda rin yung kanyang tires. Naka-dual sport na yan. And then, naka-ABS na rin tayo dito sa likod. Ating radiator. Napakaganda naman ng kanyang radiator cover. Napaka-stylish. Then, dito sa tambucho natin, meron tayong cover, no? Exhaust cover. And then, stylish yung ating exhaust. Yan, nakapataas naman siya. Bulky din yan. Ganyan ang itsura ng ating tambucho. So, meron tayo parang carbon fiber finish dito. Ganda rin ng paint job dito. Ganda ng design. Okay? So, dito sa side, meron tayo ritong carbon fiber finish yung looks niya. Sa panggilid, wala tayo ritong kickstart. Pero meron tayo ritong nakalagay na 4-valve, liquid cooled. And then may FKM tayo dito na naka-emboss. Yung ating foot pegs para sa angkas, napaka-stylish, napakaganda ng design. Ganda rin ng paint, quality din. Tapos sumasabay siya sa design para dito. Yung FKM na emblem, naka 3D emblem naman tayo rito. Napakaganda ng itsura nito. Then dito rin yung ADB 150, naka-emblem din tayo rito. So meron tayo ritong kill switch para sa kanyang side stand. Ayan. So sakyan naman natin itong motorcycle na to para at least para dun sa mga 5'2" na kagaya ko. Be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break.
you gotta step up, be courageous and grind. When you come face to face with the fears that you have, do you cower or shine? Today is the day, make a So, ayan, side stand natin. Okay. Yun. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand tayo rito. Meron tayong kill switch para dito. So, kapag i-start natin yung motor, pwede natin i-center stand muna bago natin i-start. So, ayun na nga. 5'2" yung aking height. Ano nga ba ang itsura natin dito? Yung tiptoe. Sobrang tiptoe. Pero, pag itayo na natin, magaan na yung motorcycle. So, pwede na tayong umusad dito. Tapos, angat natin yung isang paa. Ganun lang naman yung technique dito eh. Kung medyo kulang tayo sa height, may technique naman yan. May way yan para at least ma-rides natin yung mga gusto nating motorcycle. Di ba? So, ayan. Turning radius niya, sobrang lawak na ito. Ganyan. Yung kanyang shock. Napakalambot, boy. Oh. Napakalambot, oh. Sa likod, napakalambot din. Di ba? Sheesh. So, test ride natin ito, no? Malalaman natin yung performance nito kapag na-test ride na natin. Mache-check natin yan. So, ayan. Napakagaan ng motor. Okay? So, para sa 5'2" na kagaya ko, hindi tayo hirap dito. Pwede natin i-atras yan, no? Pwede pa natin i-abante yan. Pero syempre, kapag medyo alanganin yung lugar, baba tayo, tapos saka natin i-atras yung motor. So, para at least okay tayo, safe tayo, di ba? Safety first muna tayo. So, yun nga, para sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, pwede nyo tong mabili sa mga dealer ni FKM na ipapakita ko sa screen. Okay? So, ayan, shoutout nga pala sa FKM Motorcycle Philippines para dito sa opportunity na ma-vlog natin itong motorcycle nila. Ito rin sa ating jersey, sa Premium Gears, no? Shoutout. Sheesh, ganda, oh. The best yan, premium pa. So, ayun nga, puntahan nyo na lang dito. Ayos na ayos yan. So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!